Ito yung mga sample ng mga fake booking sa Lalamove. Ayan, kung makikita nyo, Pasay. Click natin itong isa. Ayan, diba? Halos isang tao lang din ang nagbubook nyan. Ang laki ng fare, oh. 1,145 plus 500 pesos. Tapos tingnan nyo yung mga pinaglalagay niyang round trip, document handling, para maengganyo talaga kayong kunin. Tapos naka priority pa siya. Then tingnan natin yung kabila. Ito naman Las Piñas 949 plus 500. Yan, mga fake booking lahat yung mga yan. Huwag nyo kukunin yan, at scammer talaga yung mga nagbobook na yan. Then tingnan natin kabila pa. Ito Paranaque 1,318 plus 500. Ayan, yung mga veterano na sa Lalamove, alam nilang scam yan. Yan mga yan, yung 4,896 na abono, tapos may tip pang 500 pesos. Sigurado mga scammer yung mga yan. Then hanap pa tayo. Ito Bacoor to Bacoor 1,174 plus 500. Yan, halos makikita nyo yung 4,896, isang tao lang ang nagbubook nyan. Dito Cavite to Kawit 4,896 din yung abono. Diba? Ito naman Imos to Kawit 4,896 din yung abono. Nakakapagtaka lang ay paulit-ulit na lang nagbubook yung mga scammer na yan. Tapos hindi naman naipablock ni Lalamove sa platform yung account na ginagamit nila. Kung nakikita nyo guys, kahit anong scroll ko, halos puro scammer na lang yung mga nagbubook ko. Ayan, diba? Balik natin halos isang tao lang nagbubook niyan eh. Siya lang din yan eh, yung scammer na yan eh. Sana naman magawa ng paraan ni Lalamove na ayan, nagbook pa Imos to Imos. Magawa ni Lalamove man lang na i-trace at i-block yung mga ganitong klaseng account na nakakasira at nakakasagabal sa mga taong naghahanap buhay. Yung mga scammer na yan alam naman ni Lalamove yung mga kung anong account ang ginamit dyan pero bakit hindi niya binablock at paulit-ulit na lang din bumabalik araw-araw sa Lalamove apps ito mga ganitong klaseng booking. Tapos pag in-accept mo pa yan, diba, na-accept mo kunwari yan, then nakutuban mong scammer yan, syempre ikaw naman ipapa-cancel mo kay Lalamove yan. Ngayon ikaw pa magiging masama, syempre magkakaroon ka ng isang cancel diba? Ikaw pa ngayon mababaliktad. In-accept mo, nakutuban mong scammer, papa-cancel mo sa customer service, yung ratings mo naman ang babagsak ngayon yan. So kahit alin sa dalawa, kung hindi mo naman i-cancel yan, mangyari naman sa'yo, may scam ka naman. Ngayon kung i-cancel mo naman, ratings mo naman ang problema, ang kapalit. So dapat talaga ma-action talaga Lalamove yung mga fake booking na yan, yung mga abono na yan. Saka bakit kailangan pang may abono? Uso na naman na ngayon yung mga GCash transfer, bank transfer, mga online transfer, di ba? Ba't kailangan pa ng abono? Ang nagiging pugad lang talaga ng scam is yung abono system na yan. Dapat yun i-abolish na ni Lalamove yung mga abono na yan, di ba? Ang daming mga taong mga gumagawa ng masasama at sa abono system ni Lalamove ang ginagawa nilang method para makapanglamang ng ibang tao. Sana tanggalin na nila yung mga yan, dahil hindi naman na talaga natin kailangan yan sa panahon ngayon. Ang dami nang pwedeng pagpadalhan ng pera, hindi na kailangan pa ng COD, di ba? So yun lang, at ingat tayo sa mga ganitong klaseng transaction, yung mga abono system. Hanggat maaari iwas-iwasan na natin kumuha ng mga ganyan, dahil kung mapapansin nyo at makikita nyo naman dito sa apps na to, halos puro mga scammer na yung mga nagbubook ng abono system na yan. Kaya pag nakadali kayo ng ganito,
Kawawa talaga kayo. Ang lalaki pa man din. Kulang-kulang 5,000 pa man din yung abono system nila. So, ingat-ingat talaga tayo dito. Okay.